Hello everyone! Welcome again to our kusina, Yolanda Kitchenamics. Yan, meron tayong napakasarap na recipe today, ang fish escabeche, isang isdang kirawan. Yan ang tawag ito sa waray-waray, sa amin ay kirawan na isda. Ayan, napakasarap na ulam. At dito, mayroon akong 1 kilong nabili sa palengke. Yan, nilagyan ko na ng asin at leave for at least 30 minutes na bago natin ito lutuin para manuot muna yung lasa ng asin sa ating isda bago natin ito iprito. Ito ay napakasarap na isda. Isa sa favorite ko ay kirawan. Yan. So, ating ito iprito muna sa mantika. Yan, painitin ang mantika muna bago ilagay yung isda para hindi pa dumikit dito yung ating isda na piprituhin. Ayan, prito muna tayo. So, itong pritong isda, mas masarap lagyan natin ng sauce. Yan ang escabeche natin. Gagawin natin escabeche or sabi nating sweet and sour fish. Pareho lang naman yan di ba? So, after natin itong maiprito, yan, ilagay natin ito sa ating strainer para yung mantika hindi maisama sa ating lulutuin na sauce. So, ito yung ating mga ingredients natin kailangan. Na-prepare ko na din. At yan, maghanda tayo ng kawali. Yan, ating itong igigisa yung ating mga ingredients. Yan, kunting mantika lamang ilagay natin para maigisa natin yung bawang. Then, pag-aromatic muna yung bawang natin para masarap, di ba? Then, sunod natin yung luya. Yan. Maliliit lamang po yung pagkahiwa ko ng aking ingredients para pag kinain mo yung sauce, ayan, di ba? Naisasama na sa sabaw o yung ating sauce na gagamitin. So, yung luya, onion, sibuyas, yan, din yung kamatis. At meron din tayo ditong red bell pepper. Yan, ilagay natin yung ating red bell pepper. Gisa natin tong ating mga sangkap na ating nilagay dito. Yan. Then, palambutin ng kaunti yung ating ingredients at maglagay tayo ng enough na tubig. Yan. Sa inyo lang naman kung gusto nyo ng medyo maraming sabaw o sauce, at least maglagay kayo ng 3 to 4 cups ng sauce o yung inyong tubig. Ayan. Then, takpan natin at maghintay tayo mga ilang minuto. Then, magkanda na tayo ng cornstarch at saka yung tubig. So, at least mga 1 tablespoon ng cornstarch or at least medyo malapot, dalawahin nyo na lang yung cornstarch ng ilagay natin dito. So, yan, kumukulo na yung ating sabaw para sa ating escabeche. Naglagay nga pala ako dito ng tomato sauce. Ayan, at least 1/2 cup. Then, soy sauce. Yan, konti lang po nilagay ko dito kasi madagdag tayo mamaya ng asin. Ayan, di ba? So, yan lamang po ang ating kailangan. At naglagay rin po ako dito ng carrots. Yan. Hinuli kong ilagay yung carrots para hindi siya gaano ma-overcook. Ayan, di ba? Then, habang nilalagay mo na yung gulay lahat, naglagay rin ako ng konting vinegar. Yan. Konti lang din, sugar. Kaya sinasabing sweet and sour kasi meron tayong asukal at vinegar. So, naglagay rin ako ng konting asin dito para may lasa yung ating tsaka yung slurry natin o yung ating cornstarch na tinunaw natin sa konting tubig. Ayan. So, napapansin nyo, lumalapot na yung kanyang sabaw. At least, diba? Ayan, sa isa naman na ganito, pwede kayong magdagdag ng asukal o kaya ayan, maglagay kayo ng sugar para at least ayan, mas masarap yung sweet and sour. Yan, ganyan, lagyan. After nating maluto yung sauce, yan, lagyan natin yung isda na prinito natin, pero wag papatagalin na ipakulo. Yan. Ipakulo lang ng kaunti para manuot yung sauce dito sa laman ng isda. Then, wag halu-haluin para hindi magsama yung tinik kasi may matinik po ang kirawan na isda. Masarap din dito yung tilapia, yan, di ba? Kung anong isda yung favorite niyo, pwede. Then, naglagay po ako ng spring onion sa ibabaw. Yan, para attractive at mas masarap yung ulam natin, di ba?
Ayan, let's eat. Ito po yung aming inulam kanina na fish escabeche na kirawan. Yan. So next time, hindi lang kayo prito-prito lang. Pwedeng paglagay nyo ng sauce na kagaya nito at ang sarap talaga. Diba? So yan, kain na po tayo. I hope nagustuhan nyo po ang ating recipe today. At maraming salamat. See you. Thank you so much.